Mga kaibigan, isa na naman pong maganda, masaya at pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Salamat po sa ating Diyos dahil ngayong umaga po ay ginising na naman po niya tayo na may kagalakan sa puso at may kapayapaan ang ating isipan. Kaya mga kapatid, mga kaibigan ko, ako po ay nagpapasalamat sa inyong lahat. Sa mga bagong subscribers, maraming salamat po sa mga bagong listeners, viewers, sa mga silent viewers, silent listeners. Thank you so much po sa inyong lahat. At ngayong umaga po ay muli po nating babasahin ang Biblia, ang bawat himay-himay ng salita ng Diyos na narito po sa Bible. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, kung kayo po ay handa na, samahan niyo po ako, sabayan niyo po ako sa pagbabasa upang sa ganon, mababasa po natin at matatapos nating basahin ang Biblia itong taon na ito ng 2024. Gabayan po nawa tayo ng ating Diyos at patnubayan niya tayo hanggang sa matapos po nating basahin ito. Hindi lamang po natin ito babasahin, kundi hinihiling po natin sa Holy Spirit na habang tayo nagbabasa at naririnig din natin yung ating tinig sa pamagitan ng pagbabasa ng salita ng Diyos ay maunawaan po natin ang mensahe, ang kasaysayan na pinagmulan ng ating mga lahi. Ano po? At salamat sa Diyos dahil ang kanyang gabay at patnubay ay patuloy po nating nararanasan sa bawat araw sa pagbabasa natin ng kanyang salita. Kaya mga kaibigan, magsimula na po tayo. Tayo po ay nasa Genesis chapter 33 na po at simulan na po natin. Ang title po ng chapter 33, nagkita si Jacob at si Esau. Natanaw ni Jacob na dumarating si Esau kasama ang 400 niyang tauhan. Kaya't pinasama niya ang mga bata sa kanilang ina. Nasa unahan ang 2 aliping babae at ang kanilang mga anak, kasunod si Leah at ang kanyang mga anak, at sa hulihan si Raquel at ang anak nitong si Jose. Umuna si Jacob sa kanilang lahat at makapitong yumukod hanggang sa makarating sa harapan ng kapatid. Siya'y patakbong sinalubong ni Esau, niyakap ng mahigpit at hinagkan. Parihong umiiyak ang magkapatid. Nang makita ni Esau ang mga babae at mga bata, itinanong niya kung sino sila. Iyan ang mga anak na kaloob sa akin ng Diyos, tugon ni Jacob. Nagsilapit ang mga aliping babae na kasama ang mga bata at yumkod. Sumunod si Leah at ang kasamang mga bata at sa tapos-tapusay si Jose at si Raquel. Yumukod silang lahat at nagbigay galang kay Esau. Ano naman ang mga kawan na nasalubong ko? Tanong ni Esau. Iyon ay mga pasalubong ko sa iyo, sagot niya. Ngunit sinabi ni Esau, sapat na sa akin ang kabuhayan ko. Ingatan mo na, iyan para sa iyo. Sinabi ni Jacob, huwag. Iyan ay talagang para sa iyo, tanggapin mo na. Kung talagang ako'y pinatatawad mo, pagkakita ko sa mukha mo at madama ang kagandahang loob mo sa akin, para ko nang nakita ang Diyos. Kaya tanggapin mo na ang aking munting nakayanan. Naging mabuti sa akin ang Diyos, hindi ako nagkulang sa anumang bagay at hindi niya nilubayan si Esau hanggang sa tanggapin nito ang kanyang kaloob. Tayo'y babalik na at ako ang mauuna sa paglakad, wika ni Esau. Sinabi ni Jacob, ang mga batay mahinang lumakad, inaalala ko rin ang mga tupa at bakang may bisiro. Kung tayo magmadali para makatipid ng isang araw, baka naman mamatay ang mga ito. Mabuti pa, mauna ka na at kami susunod sa inyo. Sisikapin ko namang bilis-bilisan ang lakad hanggang kaya ng mga hayop at bata ang mag-aabot din sa iyo sa Seir. Kung gayon, pasasamahan ko kayo sa ilang tauhan ko, wika ni Esau. Huwag na, labis-labis na ang iyong kagandang loob sa akin, sabi naman ni Jacob. Nang araw na iyon ay umuna na si Esau patungong Seir.
Tuloy naman si Jacob sa Sukot at nagtayo roon ng kanyang tirahan at kulungan ng mga hayop, kaya tinawag na Sukot ang lugar na iyon. Mula sa Sukot, si Jacob ay tumawid sa Sikem at nagtayo ng kanyang tolda sa isang parang sa tapat ng lungsod. Sa wakas, nakabalik siya sa Kanaan matapos manirahan ng matagal sa Mesopotamia. Ang parang na pinagtayuan niya ng tolda ay binili niya sa tagapagmana ni Hamor na ama ni Sikem sa halagang 100 pirasong pilak. Doon siya nagtayo ng dambana at tinawag niyang El Elohe Israel, na ang ibig sabihin ang Diyos ay Diyos ng Israel. Chapter 34. Ang title po nito ay Ginahasa si Dina. Si Dina, ang anak na dalaga ni Jacob kay Leah, ay dumalaw sa ilang kababaihan doon. Nakita siya ni Sikem, anak na binata ni Hamor na pinuno roon. Sa pilitan siyang isinama nito at ginahasa na pamahal na sa kanya si Dina at sinikap niyang aliwin ito. Sinabi ni Sikem sa kanyang ama na lakaring mapangasawa niya ang dalaga. Nalaman ni Jacob ang nangyari sa kanyang anak, ngunit hindi muna siya kumibo sapagkat nagpapastol noon ng mga baka ang kanyang mga anak na lalaki. Nagpunta naman si Hamor kay Jacob upang makipag-usap. Siya namang pagdating ng mga anak na lalaki ni Jacob mula sa kaparangan, nabigla sila nang mabalitaan ang nangyari sa kapatid at gayon na lamang ang kanilang galit dahil sa ginawa ni Sikem. Ito'y itinuring nilang isang paglapastangan sa buong angkan ni Jacob. Sinabi ni Hamor, yaman din namang na iniibig ni Sikem si Dina. Bakit hindi pa natin sila ipakasal? Magkaisa na tayo, hayaan nating mapangasawa ng ating mga binata ang inyong mga dalaga at ng aming mga dalaga ang inyong mga binata. Dito na kayo mamuhay sa aming bansa. Maaari kayong tumira kung saan ninyo ibig. Maaari kayong maghanap buhay at magkaroon ng ari-arian. Nakikiusap ding mabuti si Sikem sa ama at mga kapatid ni Dina. Sinabi niya, pagbigyan na po ninyo ang aking hangarin at humiling naman kayo ng gusto ninyo. Sabihin po ninyo kung ano ang dote na dapat kong ibigay at kung magkano pa ang kailangan kong ipagkaloob sa inyo, makasal lamang kami. Dahil sa nangyari kay Dina, ang mga anak na lalaki ni Jacob ay naging maingat sa pagsagot sa mag-amang Sikem. Sinabi nila, malaking kahiya namin kung hindi tuli ang mapangasawa ng aming kapatid. Papayag lamang kami kung ikaw at ang lahat ng mga lalaking nasasakupan ninyo ay patutuli. Pagkatapos, maaari na ninyong mapangasawa ang aming mga dalaga at ang inyo na may mapapangasawa namin. Magiging magkababayan na tayo at mamumuhay tayong magkakasama. Kung di kayo sasang-ayon, isasama na namin si Dina at aalis na kami. Pumayag naman ang mag-amang Hamor at Sikem. Hindi na sila nag-atubili sapagkat napakalaki ng pag-ibig ni Sikem kay Dina. Si Sikem ay iginalang ng lahat sa kanilang sambahayan. Tinipo ng mag-ama ang lahat ng lalaki sa Sikem na may pintuan ng lungsod. Sinabi nila, napakabuting makisama ng mga dayuhang dumating dito sa atin. Dito na natin sila patirahin, maluwag din lamang ang ating lupain, pakasalan natin ang kanilang mga dalaga at sila na may gayon din. Ngunit mangyari lamang ito kung ang ating mga kalalakihan ay patutuli na tulad nila. Sa gayon ang kanilang ari-arian, mga kawan at bakahan ay mapapas sa atin. Sumang-ayon na tayong mamuhay silang kasama natin. Sumang-ayon naman sa hamon na ito, ang mga lalaki at ang lahat na ay nagpatuli. Nang ika-3 araw ng sukdulan ang kirot ng sugat ng mga tinuli, ang lungsod ay pinasok ni na Simeon at Levi, mga kapatid ni Dina, at pinagpapatay ang mga lalaki roon ng walang kamalay-malay. Pinatay nila pati ang mag-amang Hamor at Sikem at itinakas si Dina. Ang mga sugatan na may inutas ng ibang anak ni Jacob at pagkatapos sinamsam nila ang anumang mahalagang ari-arian doon. Ginawa nila ito dahil sa lugsong puri ng kanilang kapatid. Sinamsam nila pati mga kawan, mga bakahan, mga asno at lahat ng bagay
maging sa bayan at sa bukid. Dinala nilang lahat ang mga kayamanan. Binihag ang mga babae at mga bata at walang itinirang anuman. Sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, binigyan ninyo ako ng napakalaking suliranin. Ngayon, kamumuhian tayo ng mga Kananiyo at Perisyo. Pag nagkaisa silang salakayin tayo, wala tayong sapat na tauhang magtatanggol. Maari nilang lipulin ang aking sambahayan. Ngunit sila'y sumagot, matitiis po ba naming lapastanganin nila ang aming kapatid at itulad sa masamang babae? Chapter 35. Binasbasa ng Diyos si Jacob sa Betel. Sinabi ng Diyos kay Jacob, pumunta ka sa Betel at doon ka manirahan. Ipagtayo mo roon ng dambana ang Diyos na napakita sa iyo samantalang tumatakas ka sa iyong kapatid na si Esau. Kaya't sinabi ni Jacob sa kanyang sambahayan at sa lahat ng kasama niya, itapon ninyong lahat ang Diyosang taglay ninyo. Maglinis kayo sa inyong katawan ayon sa kautusan at magbihis pagkatapos. Aalis tayo rito at pupunta sa Betel. Magtatayo ako roon ng dambana para sa Diyos na kasama ko saan man at laging tumutulong sa akin sa panahon ng kagipitan. Ibinigay nila kay Jacob ang kanilang Diyos-Diyosan at ang suot nilang mga hikaw. Ang lahat nito'y ibinaon sa tabi ng punong roble na malapit sa Sikem. Ang mga taga roon ay natakot kay Jacob at sa kanyang mga anak na lalaki, kaya't walang nangahas. Humatol sa kanila nang sila ay umalis. Nang dumating sila sa Luz, sa lupain ng Kanaan, gumawa siya ng dambana at tinawag na Betel ang lugar na yaon sapagkat doon napakita sa kanya ang Diyos nang siya'y tumatakas sa kanyang kapatid. Namatay si Deborah na nag-aalaga kay Rebecca at inilibing sa tabi ng punong roble na sa makababa ng Betel. Ang dakong ito'y tinawag na roble ng pagluha. Pagbabalik ni Jacob mula sa Mesopotamia, muling napakita sa kanya ang Diyos at siya'y pinagpala. Jacob ang pangalan mo, sabi ng Diyos, ngunit mula ngayon Israel na ang itatawag sa iyo. Sinabi pa sa kanya, ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak, darami ang iyong mga inapo at sa kanila'y may magiging hari. Magmumula sa lahi mo ang maraming bansa. Ang mga lupaing aking ipinangako kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong mga anak. At iniwan siya ng Diyos. Naglagay si Jacob ng batong pananda sa dakong pinagtagpuan nila. Binusan niya ito ng langis matapos lagyan ng inuming handog. Tinawag niyang Betel ang dakong iyon. Namatay si Raquel. Umalis sila sa Betel. Nang sila'y malapit na sa Efrata, naramdaman ni Raquel na manganganak na siya, na pakatindi ng kanyang hirap. Sinabi sa kanya ng hilot, huwag kang matakot, lalaki na naman ang isisilang mo. Nasa bingit na siya ng kamatayan at bago siya nilagutan ng hininga, ang sanggol ay tinawag niyang Binoni, ngunit Benjamin naman ang ipinangalan ni Jacob. Namatay si Raquel at inilibing sa may lansangang patungo sa Efrata na ngayon ay Bethlehem. Ang puntod ay nilagyan ni Jacob ng balong pananda at tinawag na bantayog ni Raquel. Naroon pa ito hanggang ngayon. Nagpatuloy sa paglalakbay si Israel at doon nagkampo sa kabilang panig ng tore ng Eder. Ang mga anak ni Jacob. Samantalang sina Israel ay nasa lupaing iyon, si Ruben ay natuksong sumiping kay Bilha, isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nagalit si Jacob nang malaman ito. 12 ang mga anak na lalaki ni Jacob kay Leah. Ang naging anak niya ay sina Ruben, Simeon, Levi, Judah, Isakar at Zabulon. Kay Raquel, si Jose at si Benjamin. Kay Bilha, naalipin ni Raquel si Dan at si Neftali. Kay Silpa naman, naalipin ni Leah. Ang naging anak niya ay sina Gad at Aser. Sa Mesopotamia, ipinanganak ang lahat ng ito. Namatay si Isaac. Dumalaw si Jacob sa kanyang amang si Isaac sa Mamre, na tinatawag ding Kiryat Arba o Hebron. Dito rin tumira si Abraham
Si Isaac ay 180 taon na nang mamatay at mamahinga sa piling ng kanyang mga pinuno. Siya inilibing ni na Esau at Jacob. Chapter 36, ang lahi ni Esau. Ito ang mga anak ni Esau na tinatawag ding Edom. Ang napangasawa ni Esau ay mga Kananiya, si Ada, anak ni Elon na Heteo, si Aholibama, anak ni Ana at apo ni Sibion na Hiveo, at si Basimat na anak naman ni Ismail at kapatid ni Nebayot. Ang anak ni Esau kay Ada ay si Eliphaz, kay Basimat ay si Reuel, at kay Aholibama ay sina Dios, Jalam at Kore. Silang lahat ay ipinanganak sa Kanaan. Nang ibang lupain si Esau kasama ang kanyang mga asawa, mga anak, mga tauhan, pati ang mga baka at dinala nilang lahat ng ari-arian. Iniwan niya si Jacob sa Kanaan, sapagkat ang lupang ito hindi na sapat sa mga kawan nila. Sa Seir na nirahan si Esau. Ito ang mga anak ni Esau, ang pinagmula ng mga Edomita sa kaburulan ng Seir. Si Eliphaz, anak kay Ada, at si Reuel kay Basimat. Ang mga anak naman ni Eliphaz ay sina Timan, Umar, Sifo, Gatam at Kinas. At si Amalek ang naging anak ni Eliphaz kay Timna. Ito ang mga apo ni Esau kay Ada. Ito naman ang mga apo ni Esau kay Reuel na anak ni Basimal, Nahat, Zera, Sama at Miza. Ang mga anak ni Esau kay Aholibama, anak ni Ana at apo ni Sibion ay sina Jeus, Jalam at Kore. Ito ang mga pinuno sa lahi ni Esau: Timan, Omar, Sifo at Kinas, Kore, Gatam at Amalek. Mga anak ni Eliphaz na kanyang panganay at apo ni Ada, sila'y naging pinuno ng lupain ng Edom. Naging mga pinuno rin sa lupain ng Edom sina Nahat, Zera, Sama at Miza na mga anak ni Reuel. Sila ang mga apo ni Esau kay Basimat. Sina Jeus, Jalam at Kore ang naging pinuno ng mga anak ni Esau kay Aholibama, anak ni Ana. Ang mga iyan ang naging pinuno sa lahi ni Esau. Ang lahi ni Seir. Ito ang mga anak ni Seir: ang Horeo, Lotan, Subal, Sibion, Ana, Dison, Ezer at Disan. Sila ang mga pinuno ng mga Horeo at Taal na taga roon. Ang mga anak ni Lotan ay sina Hore at Himan. Si Timna ay kapatid na babae ni Lotan. Ito naman ang mga anak ni Subal: Alvan, Manabat, Ibal, Sefo at Unam. Ang kay Sibion naman ay sina Aya at Ana. Si Ana ang nakatuklas ng mainit na bukal sa ilang samantalang inaalaga ng mga asno ng kanyang ama. Ang anak ni Ana ay si Dison, ang kapatid nitong babae na si Aholibama. Ang mga anak naman ni Dison ay sina Himdan, Isban, Itran at Kiran. Sina Bilhan, Saavan at Akan ang mga anak naman ni Ezer. Ang kay Disan ay sina Hus at Aran. Ito ang mga pinuno ng mga Horeo sa lupain ng Seir ayon sa kanilang angkan: Lotan, Subal, Sibion, Ana, Dison, Ezer at Disan. Ang mga hari ng Edom. Ito naman ang naging hari sa lupain ng Edom bago nagkaroon ng haring Israelita. Si Bila, ang anak ni Beor, ay naghari sa lungsod ng Dinaba. Pagkamatay niya, pumalit si Jubab na anak ni Zera, taga Busra. Nang mamatay naman si Jubab, pumalit si Husam na Timanita. Namatay si Husam at humalili naman si Hadad, anak ni Bidad, na tumalo sa mga Midyanita sa lupain ng Moab. Avit ang tawag sa kanyang lungsod. Pagkamatay ni Hadad, siya'y pinalitan ni Samla ng taga Masrika. Si Saul namang taga Rehobot sa Euphrates ang sumunod na namahala pagkamatay ni Samla. Pagkamatay ni Saul, ang naghari ay si Baal-Hanan, anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan, pumalit si Hadar. Ang ngalan ng lungsod niya ay Pau. Si Mehetabel na anak ni Matred at apo ni Mizahab ang kanyang asawa. Ito ang mga liping nagmula kay Esau ayon sa kanilang tirahan: Timna, Alva, Jitet, Aholibama, Ela at Pinon.
Kinas, Timan at Mibzar, Magdiil at Iram. Ito ang mga bansa ng Edom ayon sa kanilang tirahan. Si Esau ang ninuno ng mga Edomita. Chapter 37. Si Jose at ang kanyang mga kapatid. Si Jacob ay nanatili sa Kanaan sa tinirahan ng kanyang ama. Ito ang kanyang kasaysayan. Nang si Jose ay 17 taon na, nag-aalaga siya ng kawan kasama ng kanyang mga kapatid sa ama, ang mga anak ni Bilha at Selpa. Alam niya ang masasamang gawain ng kanyang mga kapatid, kaya't ang mga ito'y isinumbong niya sa kanilang ama. Mas mahal ni Israel si Jose kaysa ibang mga anak. Mga kaibigan, ang dati pong pangalan ni Jacob ay ginawa na ng Panginoon na Israel. Kaya Israel na po ang tawag po dito sa ating binabasa. Sapagkat matanda na siya nang ito'y isinilang, iginawa niya ito ng damit na mahaba at may manggas. Dinamdam ito ng kanyang mga kapatid at ayaw nilang pag-isamang mabuti si Jose. Minsan nanaginip siya at lalo silang namuhi nang ito'y sabihin niya. Napanaginipan ko, wika ni Jose, na tayo ay nasa bukid na nagbibigkis ng trigo. Tumayo raw ang aking binigkis at yumukod sa paligid nito ang inyong mga binigkis. Ano ang ibig mo bang sabihin ay maghahari ka sa amin? Tanong nila. At lalo silang nagalit kay Jose. Nanaginip uli si Jose at isinalaysay sa kanyang mga kapatid. Nakita ako sa aking panaginip na ang araw, ang buwan at 11 bituin ay yumukod sa aking harapan. Sinabi rin niya ito sa kanyang ama at ito'y nagalit din sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Tanong ng ama. Kami na iyong ina't mga kapatid ay yuyukod sa harapan mo? Inggit na inggit kay Jose ang kanyang mga kapatid. Hindi naman ito maubos maisip ng kanyang ama. Ipinagbili si Jose at dinala sa Ehipto. Nasa Sikem ang mga kapatid ni Jose at doon inaalagaan ang kawan ng kanilang ama. Sinabi ni Israel, gumaya ka at sumunod sa iyong mga kapatid. Upo, tugon ni Jose. Sinabi pa ng kanyang ama, tignan mo kung sila'y nasa mabuting kalagayan, bumalik ka agad at nang malaman ko, lumakad nga si Jose. Sumapit siya sa Sikem, sa lambak ng Hebron. Nakita siya ng isang lalaki at tinanong kung anong hinahanap niya. Hinahanap ko po ang aking mga kapatid na nagpapastol ng aming kawan, tugon niya. Saan ko po kaya sila makikita? Sinabi ng lalaki. Umalis na sila at ang dinig ko'y sa dutan. Pupunta. Sumunod si Jose at natagpuan na roon ang mga kapatid. Malayo pa siya'y natanaw na ang mga ito. Nagkaisa silang patayin siya. Sinabi niya, ayan na ang naginipin, patayin natin at ihulog sa balon at sabihin sinila ng mabangis na hayop. Tignan natin kung ano ang mangyayari sa kanyang mga panaginip. Narinig ito ni Ruben at binalak niyang iligtas si Jose. Sabi niya, wag nating patayin, wag natin siyang pagbuhatan ng kamay. Ihulog na lamang natin sa balon. Sinabi niya ito sapagkat ang balak niya ay iligtas ang kapatid. Paglapit ni Jose, hinubdan nila ito at inihulog sa isang tuyong balon. Habang sila'y kumakain, may natanaw silang pangkat ng mga Ismailitang mula sa Galaad. Ang kanilang mga kamilyo ay may kargang mga gagawing pabango na dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Joda sa kanyang mga kapatid, wala tayong mapapala kung papatayin natin ang ating kapatid. Mabuti pa'y ipagbili na lamang natin siya sa mga Ismailita kaysa ating saktan. Siya'y kapatid din natin, laman ang ating laman at dugo ng ating dugo. At sila'y nagkasundo nang malapit na ang mga mangangalakal. Iniaho nila si Jose at pinagbili sa halagang 20 pirasong pilak at si Jose dinala ng mga Ismailita sa Ehipto. Pagbabalik ni Ruben sa balon, nakita niyang wala na roon si Jose. Sa laki ng kanyang pagdaramdam, ginahak niya ang kanyang damit. Lumapit siya sa kanyang mga kapatid at ang sabi, wala na sa balon si Jose. Ano ang gagawin ko ngayon? Nagpatay sila ng kambing at inihulog sa dugo nito ang hinubad na damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ito sa kanilang ama at sinabi, nakita po namin ang damit na ito,
Tingnan nga ninyo kung ito ang sa mahal ninyong anak. Nakilala niya agad ang damit. Kanya nga ito. Pinatay ng mabangis na hayop ang anak ko. Pihong nagkaluray-luray ang kanyang katawan. Ginahak ni Jacob ang suot niyang damit at nagpamigis ng kayong itim. Ipinagluksa niya ang mahabang panahon ang kanyang anak. Inaliw siya ng lahat niyang mga anak, ngunit patuloy ang kanyang pamimighati. Sinabi niya, mamamatay na akong nagdadalamhati dahil sa pagkawala ng aking anak na ito. Patuloy siyang nagluksa dahil kay Jose. Samantala, pagdating sa Ehipto, si Jose ipinagbili ng mga Ismailita kay Potifar, punong kawal ng Faraon at kapitan ng mga tanod sa palasyo. Chapter 38. Si Judah at si Tamar. Hindi nagtagal at humiwalay si Judah sa kanyang mga kapatid at nagpunta sa Adulam at nakipanirahan kay Hira. Napangasawa niya roon ang anak ni Soa, isang Kananiyo. Nagkaanak sila ng 3 lalaki. Ang ipinangalan sa panganay, ang pangalaway Unan, at Sela naman ang pangatlo. Si Judah ay nasa Kizib nang ipinanganak si Sila. Pinapag-asawa ni Judah ang kanyang panganay na si at ang napangasawa nito ay si Tamar. Napakasama ng ugali ni kaya't nagalit sa kanya si Yahweh at siya ay pinatay. Kaya't sinabi ni Judah kay Unan, tungkulin mong sipingan ang balo ng iyong kapatid upang magkaroon siya ng mga anak sa pamagitan mo. Alam ni Unan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak niya sa kanyang hipag, kaya itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi upang huwag magkaanak ang kanyang kapatid sa pamamagitan niya. Ito'y kasuklam-suklam kay Yahweh, kaya't pinatay rin siya. Sinabi ni Judah kay Tamar, umuwi ka na muna sa inyo at hintayin mong lumaki ang bunso kong si Sela. Sinabi niya ito dahil sa takot na baka mangyari kay Sela ang sinapit ng kanyang mga kapatid, kaya't umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Hindi nagtagal at namatay ang asawa ni Judah. Matapos ang pagluluksa, nagpunta si Judah sa Timnat para tignan ang paggugupit ng kanyang mga tupa. Kasama niya ang kaibigan niyang si Hira na taga Adulam. May nagsabi kay Tamar na pupunta sa Timnat ang kanyang biyanan. Pagkarinig nito, hinubad niya ang kanyang damit panluksa. Nagtalukbong siya at naupo sa pagpasok ng Inaim, bayang nadadaanan patungo sa Timnat. Ginawa niya ito pagkat alam niyang binata na si Sela. Ngunit hindi pa sila ipinakakasal ng kanyang biyanan. Nakita ni Judah si Tamar. Inakala niyang ito'y patutot sapagkat may takip ang mukha. Lumapit siya at sinabi, halika, paligayahin mo ako. Hindi niya alam na ito ang kanyang manugang. Anong ibabayad mo sa akin? Tanong ng babae. Sumagot si Judah, padadalan kita ng isang batang kambing. Payag ako, sabi ng babae. Kung bibigyan mo ako ng isang sangla hanggat hindi ko tinatanggap ang ipadadala mo, anong sangla ang gusto mo? Tanong ni Judah. Sumagot siya, ang iyong singsing na pantatak kasama ang kadena at ang tungkod mo. Ibinigay niya ang hiningi ng babae at sila'y nagsiping. Nagdalang tao si Tamar. Pagkatapos umuwi siya at inalis ang kanyang talukbong at isinuot na muli ang kanyang damit panluksa. Pag-uwi ni Judah, sinugo niya ang kaibigan niyang taga-Adulam upang dalhin sa babae ang pinangako niyang kambing at kunin naman ang iniwang sangla. At nagtanong-tanong siya sa mga lalaking taga roon at ang sagot ng mga ito'y walang gayong babae roon. Nagbalik kay Judah ang kanyang kaibigan at sinabi ang naging bunga ng kanyang lakad. Kaya't sinabi ni Judah, hayaan mo na sa kanya ang iniwan kong sangla. Baka tayo pagtawanan pa ng mga tao. Dinala mo na sa kanya ang kambing, ngunit wala siya roon. Makaraan ang 3 buwan, may nagsabi kay Judah, ang manugang mong si Tamar ay naglaro ng apoy at ngayon nagdadalang tao. Ilabas ninyo siya at sunugin ang utos ni Judah. Habang siya'y kinakaladkad na palabas, ipinasabi niya sa kanyang biyanan, ang may-ari ng mga ito ang nakabuntis sa akin. Tignan mo kung kanino ang singsing, kadina at tungkod na ito. Nakilala ni Judah ang iniwan niyang sangla, kaya't sinabi niya,
Wala siyang kasalanan, ako ang nagkulang. Dapat sana'y ipinakasal ko siya kay Sila at hindi niya ito muling sinipingan. Dumating ang panahon ng pagluluwal ni Tamar at nasumpungang kambal ang kanyang iluluwal. Samantalang siya nagdaramdam, lumabas ang kamay ng isa at ito'y tinalian ng hilot ng pulang sinulid upang makilala ang unang inianak. Ngunit iniurong ng sanggol ang kanyang kamay at naunang lumabas ang kanyang kakambal. Sinabi ng hilot, at ano't nakipagsiksikan kang palabas? Dahil dito, Faris ang ipinangalan sa kanya, ang ipinangalan sa bata. Ang sanggol na may taling pulang sinulid ang huling iniluwal at ito'y pinanganlang Zara. Si Jose at ang asawa ni Potifar. Pagdating sa Ehipto, si Jose ipinagbili ng mga Ismaelita kay Potifar. Chapter 39 na po tayo mga kaibigan. Ang kapitan ng mga tanod sa palasyo ng Faraon, sa buong panahon ng paglilingkod niya sa bahay ni Potifar, sumasa kanya si Yahweh. Anumang kanyang gawin ay nagtatagumpay. Napansin ito ni Potifar, sa tuwa niya ginawa niya itong katiwala sa bahay at sa lahat niyang ari-arian. Mula roon, pinagpala ni Yahweh ang buong sambahayan ni Potifar dahil kay Jose. Umunlad ang kanyang kabuhayan, ipinagkatiwala ni Potifar kay Jose ang lahat, maliban sa pagpili ng kanyang kakanin. Si Jose matipuno at makisig. Dumating ang panahon na kinahumalingan siya ng asawa ni Potifar. Sinabi nito, sipingan mo ako. Tumanggi si Jose at ang sabi, panatag po ang kalooban ng aking Panginoon sapagkat ako'y narito. Ginawa niya akong katiwala at ipinabahala niya sa akin ang lahat sa bahay na ito, maliban sa inyo na kanyang asawa. Hindi ko po magagawa ang ganyang kataksilan pagkakasala sa Diyos. Hindi pinansin ni Jose ang araw-araw na pagsusumamo sa kanya ng babae. Ngunit isang araw na sa bahay si Jose upang gampanan ang kanyang tungkulin. Nagkataong wala roon ang ibang mga utosan. Walang ano-ano'y hinawakan siya ng babae at sinabi, halika't sipingan mo na ako. Patakbong lumabas siya, ngunit nakuha ng babae ang kanyang balabal. Sa pangyayaring ito, nagsisigaw ito at tinawag ang mga katulong na lalaki. Tignan ninyo, dinalhan tayo ng asawa ko ng Hebreng ito para tayo hamakin. Sukat ba namang pasukin ako sa aking silid at gusto akong pagsamantalahan? Mabuti na lamang at ako'y nakasigaw. Pagsigaw ko'y umaripas siya ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang damit. Itinago niya ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang asawa. Sinabi niya rito, naku, ang Hebreyong dinala mo rito bigla na lamang pumasok sa aking silid at ibig akong pagsamantalahan. Nang ako'y sumigaw, kumaripas ng takbo at naiwan sa akin ang kanyang balabal. Nagalit si Potifar nang marinig ang sinabi ng asawa, kaya't ipinahuli niya si Jose at isinama sa mga bilanggong tauhan ng Faraon. Ngunit si Jose ay hindi pinabayaan ni Yahweh. Ang bantay ng bilangguan ay naging napakabait sa kanya. Si Jose ay ginawa niyang tagapamahala ng lahat ng mga bilanggo at siya ang tanging nagpapasiya kung ano ang gagawin sa loob ng bilangguan. Hindi na halos nakikialam ang bantay ng bilangguan sa ginagawa ni Jose sapagkat alam niyang si Yahweh ay kasama nito sa lahat niyang gawain. Patuloy po nating basahin ang chapter 40 ng Genesis. Chapter 40 verse 1. Minsan ang napangasawa ng mga inumin, minsan ang tagapangasiwa, ng mga inumin ng Faraon at ang punong panadiro'y kapwa nagkasala sa kanilang Panginoon. Sa galit nito, sila'y ipinakulong sa bahay ng punong gwardya ng piitang pinagdalhan kay Jose. Si Jose ang naatasan ng kapitan na tumingin at maglingkod sa dalawang bilanggo, kaya't matagal silang magkasama sa bilangguan. Isang gabi, ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero ay kapwa na naginip. Kinaumagahan nang dumalaw si Jose, napuna niyang nababalisa ang dalawa. Tinanong niya kung bakit sila'y nagpaliwanag. Alam mo, kapwa kami na naginip, ngunit wala ni isa mang makapagpaliwanag ng kahulugan. Ang Diyos lamang ang magpapaunawa sa atin ng kahulugan ng mga panaginip, sabi ni Jose. Ano ba ang napanaginipan ninyo? Ang tagapangasiwa ng inumin ang unang nagsalaysay. Wika niya, napanaginipan kong sa harapan ko'y may isang puno ng ubas na may 3 sanga
Pagsipot ng dahon nito, namulaklak na rin at kaagad na hinog ang mga bunga. Hawak ko noon ang saro ng Faraon, kaya't pinisa ko ang ubas at ibinigay sa Faraon. Ito ang kahulugan ng panaginip mo, wika ni Jose. At ang tatlong sanga ay 3 araw. Sa loob ng 3 araw, ipatatawag ka ng Faraon at patatawarin. Ibabalik ka sa dati mong tungkulin. Kaya't kapag naroon ka na, banggitin mo naman ako sa Faraon. Ang totoo'y kinuha lamang ako sa lupain ng mga Hebreo at wala akong nalalamang dahilan upang mabilanggo. Pagkakita ng punong panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip ng kanyang kasama, sinabi nito kay Jose, ako'y nanaginip din. Ako'y may sunong daw na 3 bakol. Ang nasa ibabaw ay may lamang iba't ibang pagkaing hinorno para sa Faraon. Ngunit ang pagkain iyo'y tinutuka ng mga ibon. Sinabi ni Jose, ito ang kahulugan ng panaginip mo. Sa loob ng 3 araw ay ipatatawag ka rin ng Faraon at pupugutan ka. Pagkatapos ibibitin sa kahoy ang iyong bangkay at hayaang tukain ng mga ibon. Ang ika-3 araw ay kaarawan ng Faraon at naghanda siya ng isang salo-salo para sa kanyang mga kagawad. Iniharap niya sa kanyang mga panauhin ang tagapangasiwa ng mga inumin at ang punong panadero. Ibinalik niya sa tungkulin ang tagapangasiwa ng mga inumin, ngunit pinabitay ang punong panadero. Natupad ang sinabi ni Jose sa 2, ngunit siya ay nakalimutan ng tagapangasiwa ng mga inumin. Chapter 41. Ipinaliwanag ni Jose ang mga panaginip ng Faraon. Pagkaraan ng 2 taon, ang Faraon naman ang nanaginip na panaginipan niyang siya ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. Walang ano-ano, may 7 magaganda't matatabang baka na umahon sa ilog at nanginain sa damo. Umahon din mula sa ilog na iyon ang 7 pangit at payat na baka. Lumapit ang mga ito at kinain ang 7 matatabang baka at nagising ang Faraon. Nakatulog siyang muli at nanaginip na naman. May 7 uhay na sumipot sa isang puno ng trigo. Masagana at matataba ang mga butil nito. Walang ano-ano'y may sumipot na 7 uhay na madadalang at payat ang mga butil dahil sa hampas ng hangin. Kinain ng mga payat ang matatabang uhay at nagising ang Faraon. Noon niya na lamang siya pala'y nananaginip. Pagsapit ng umaga, nabagabag siya, kaya't ipinatawag niyang lahat ang mga salamangkero at marurunong sa buong Ehipto. Sinabi niya ang kanyang mga panaginip, ngunit isa may walang makapagpaliwanag. Lumapit sa Faraon ang tagapangasiwa ng mga inumin at sinabi sa kanya, ako po'y may malaking pagkukulang na nagawa. Nang nagalit po kayo sa amin na punong panadero at ipabilanggo ninyo kami sa tahanan ng kapitan ng mga tanod, kami po'y kapwa na naginip. Isa pong binatang Hebreo na alipin ng kapitan ng mga tanod ang kasama namin doon at siya po ang nagpaliwanag ng aming panaginip. Sinabi po niya ako'y mababalik sa tungkulin at ang punong panadero'y bibitayin ng nangyari pong lahat ang kanyang sinabi. Ipinatawag agad ni Faraon si Jose nang mailabas na sa bilangguan. Siya ay nag-ahit, nagbihis at madaling humarap sa hari. Sinabi ng Faraon sa kanya, ako'y nanaginip ngunit walang makapagsabi sa akin ng kahulugan niyon. Nabalitaan kong mahusay kang magpaliwanag ng mga panaginip. Hindi po sa akin galing ang katugunan, sabi ni Jose. Ang Diyos po lamang ang nagbibigay ng katugunan. Sinabi ng Faraon, ako raw ay nakatayo sa pampang ng ilog Nilo. May 7 magaganda at matatabang bakang umahon sa ilog at nanginain. Walang ano-ano'y 7 mga payat na baka. Pinakapangit na sa nakita ko sa buong Ehipto at ang umahon din sa ilog. Kinain ng mga payat ang matatabang baka, ngunit parang walang anumang nangyari. Matapos kanin ang matataba, iyon pa rin ang ayos ng mga payat. Napakapangit pa rin at ako'y nagising. Muli ako nakatulog at nanaginip na naman. May nakita akong 7 uhay sa isang puno ng trigo na hitik ng hinog na butil. Sa puno rin ito may sumipot na 7 uhay, ngunit napakapayat ng mga butil. Palibhasa ay hinampas ng hangin, kinain ng mga payat na uhay ang matataba. Isinalaysay ko na ito sa mga salamangkiro, ngunit walang makapagpaliwanag sa akin.
Iisa po ang kahulugan ng dalawa ninyong panaginip, wika ni Jose. Ipinaalam sa inyo ng Diyos kung ano ang kanyang gagawin. Ang 7 matabang baka po ay 7 taon. Iyon din po ang kahulugan ng 7 uhay na matataba ang butil. Ang sinasabi ninyong 7 payat na baka at ang 7 uhay na payat ang mga butil ay 7 taon na taggutom. Kaya nang sinabi ko sa inyo, iyan po ang gagawin ng Diyos. 7 taon na mananagana sa buong Ehipto at ang susunod naman ay 7 taon na taggutom. At dahil sa pinsalaang idudulot nito, malilimutan na sa Ehipto ang nagdaang panahon ng kasaganaan. Mangyayari ito dahil sa katakot-takot na hirap na daranasin ng panahon ng taggutom. Dalawang ulit po ang inyong panaginip, mahal na Faraon, upang ipahiwatig sa inyo na itinakda na ng Diyos ang bagay na ito at malapit nang matupad. Ang mabuti po'y pumili kayo ng taong matalino at may kakayahan upang siyang mamahala sa Ehipto. Maglagay kayo sa buong bansa ng mga tagalikom ng 5 bahagi ng lahat ng aanihin sa loob ng 7 taon. Sa loob ng 7 taong pananagana. Lahat ng pagkain sa panahong iyon ay dapat tipunin, ikamalig sa mga lungsod at pabantayang mabuti. Bigyan ninyo ng kapangyarihan ang mga kagawad upang maisakatuparan ang lahat ng ito. Ang tinipong pagkain ay ihahanda para sa 7 taon na taggutom na tiyak na darating sa Ehipto. Sa gayon, hindi magugutom ang mga mamamayan sa buong bansa. Ginawang tagapamahala sa Ehipto si Jose. Nagustuhan ng Faraon at ng kanyang mga kagawad ang panukala ni Jose. Sinabi nila, bakit pa tayo hahanap ng iba samantalang siya na ang pinapatnubayan ng Espiritu ng Diyos? Kaya't sinabi ng Faraon kay Jose, ang Diyos ang nagpakita sa iyo ng lahat ng ito, kaya't wala nang uuna pa sa iyo sa karunungan at pangunawa. Ikaw ang mamamahala sa buong bansa at susundin ka ng lahat. Ito na lamang ang aking trono, ang kaibigan mo sa akin, ang kaibahan mo sa akin. At ngayon, inilalagay kitang gobernador ng buong Ehipto. Hinugot ni Faraon sa kanyang daliri ang singsing na pantatak at isinuot kay Jose. Binihisan niya ito ng damit na lino at sinabitan ng gintong kadina sa liig. Gamit sa kanya ang pangalawang sasakyan ng hari at binigyan siya ng tanod pandangal upang sumigaw sa kanyang unahan. Tabi kayo, sa gayon, ipinailalim sa kanya ang pamamahala sa buong Ehipto. Sinabi ng Faraon kay Jose, ako ang Faraon at ikaw ang aking pangalawa. Ngunit kung wala kang pahintulot, walang sino man sa Ehipto na makagagawa ng anuman. Binigyan niya si Jose ng bagong pangalan, Safinat Paneah, at ipinakasal sa kanya si Asenat na anak ni Potifera, ang saserdote sa Heliopolis. Bilang gobernador, nilibot ni Jose ang buong lupain ng Ehipto. 30 taon si Jose nang magsimulang maglingkod sa Faraon. Pagkaalis niya sa harapan ng hari, nilibot niya ang buong Ehipto. 7 taon na nag-ani ng sagana ang buong lupain. Tinipon ni Jose ang lahat ng pagkain sa Ehipto at ikinamalig sa mga lungsod. Sa loob ng 7 taon ng kasaganaan, tinipon niya sa bawat lungsod ang mga pagkaing inani sa palibot nito. Ang natipon niyang trigo ay sindami ng buhangin sa dagat, anupat sa wakas ay hindi na niya tinatakal dahil sa dami. Bago dumating ang taggutom, nagkaanak si Jose ng 2 lalaki kay Asenat. Tinawag niyang Manasis ang panganay sapagkat wika niya, niloob ng Diyos na malimot ko ang aking naging hirap sa bahay ng aking ama. Ephraim naman ang ipinangalan sa pangalawa sapagkat ang wika niya, pinagkalooban ako ng Diyos ng mga anak sa lupain ng aking paghihirap. Natapos ang 7 taon ng kasaganaan sa Ehipto at sumunod ang 7 taong tagutom. Tulad ng sinabi ni Jose, sa buong Ehipto'y may pagkain, samantalang nagkakagutom sa ibang bansa. Nang wala nang makain ang mamamayan, sila'y dumaing sa Faraon. Sinabi niya sa mga taga-Ehipto, magpunta kayo kay Jose at sundin ninyo ang kanyang sasabihin. Lumaganap ang tagutom sa buong bansa. Binuksan ni Jose ang lahat ng mga kamalig at pinagbilhan ng trigo ang mga taga-Ehipto.
palubha ng palubha ang tagutom sa buong Ehipto. Lumaganap din ito sa ibang mga bansa, kaya't ang mga mamayan nila'y pumunta sa Ehipto upang bumili ng pagkain kay Jose. Ayan mga kaibigan, dito po natin tatapusin uli ang ating pagbabasa ngayong araw. Tayo po ay nagtapos sa chapter 41 at bukas po ay magsisimula po tayo sa chapter 42. At salamat sa ating Panginoon dahil nakaka-enjoy po talaga magbasa ng salita ng ating Diyos. At ngayon po nauunawaan natin. Ito po nga nabasa po natin dito sa bahagi ng Genesis chapter 41 ay gaya din po sa ating kapanahunan na talagang sinasabi ng Panginoon na meron pong parating na kahirapan. 7 taong kahirapan din po ang ating nababasa kahit man sa New Testament. Kaya ang isang magandang paalala po dito ng Panginoon sa ating binasa ay mag-imbak po tayo. Una sa lahat, yung pananalig natin sa Diyos ay lalo pa nating hilingin sa Panginoon na lalo pa pong lumalim ang ating pananalig sa Kanya. At sa literal naman na gagawin natin bilang mga tao ay mag-imbak din po tayo ng ating mga pagkain o yung mga bagay na atin pong magagamit sa panahon po ng kawalan o tagutom o kahirapan. Hindi po panahon ngayon ng pagwaldas ng pera, kundi panahon po ngayon ng iingat ng bawat biyaya ng Diyos sa ating mga buhay dahil hindi po natin natitiyak ang parating pang mga araw kung gaano ito katindi ng kahirapan. Kaya salamat sa ating Diyos na habang atin pong binabasa ang salita ng Panginoon ay meron po siyang inilalagay sa ating puso't isipan na kailangan din po nating gawin, gayahin ang mga ginawa po, lalo na po itong mga ginagawa ni Jose dito po sa Ehipto. Kaya mga kapatid, mga kaibigan, maraming salamat po muli sa inyong pakikinig. Maraming salamat po sa inyong suporta at patuloy po tayong pagpalain ng ating Diyos. Pagpalain niya ang ating pananalig sa Kanya, ang ating relasyon sa Kanya at pagpalain niya ang ating mga pamumuhay upang sa ganon maging daluyan din po tayo ng pagpapala para sa iba. Maraming salamat po muli. Salamat sa Diyos sa inyong mga buhay. Pagpalain po tayong lahat ng ating Panginoon. Amen.